Xiaomi 17 Ultra versus Vivo X300 Ultra. Dalawang Ultra phone na pinagkakaguluhan ngayon. Parehong malakas, parehong halimaw, pero of course, there's only one winner dito sa laban na ito. Naunang lumabas si Xiaomi 17 Ultra last year, December 2025, and kakalabas ng ni Vivo X300 Ultra this April 2026. Both of them has their pros and cons, and in this video, aalamin natin kung sino nga ba dapat pili mo dito sa dalawa na ito. And I'll tell you, forget about Samsung Galaxy S26 Ultra. So tara, simulan natin. So simulan muna natin with yung kanyang presyo. Ang Xiaomi 17 Ultra, ang kanyang 12.5 is currently priced at around 71,000 pesos. And si Vivo X300 Ultra, ang kanyang 12.5 is currently selling at 76,000 pesos. So mas mahal ng 5,000 pesos si Vivo X300 Ultra. Pero alamin natin kung worth it nga ba siya. Now, pagdating sa weight, one thing na napansin ko is di hamak mas mabigat tong phone nito. Si Xiaomi 17 Ultra is weighing at around 218 grams and si Vivo X300 Ultra is weighing at around 235 grams. So medyo may diferensya ang kanyang weight. One thing na napansin ko is mas tumbok ang kanyang camera bump compared dito kay Xiaomi. Actually, kay Xiaomi medyo nalalakihan na ako. Dito kay Vivo, mas malaki pa siya. So whenever I'm texting using this phone, parang feel ko parang nahuhulog yung ulo niya sa bigat. That is one thing na napansin ko sa kanya. Pagdating sa kanyang build, kanyang protection. Ang likod ni Xiaomi 17 Ultra, it has a eco leather finish. Dahil this one is 17 Ultra by Leica. Yung lights phone na variant, yung pinakamataas. Pero yung regular one niya is glass back finish. Samantala si Vivo, it has a glass back finish. Pagdating sa kanyang side frames, pareho naman sila aluminum frames. And pagdating sa kanyang screen protection, si Xiaomi has a Xiaomi Shield Glass 3.0 na protection. Si Vivo has a Armored Glass na protection. Pareho naman sila IP68, IP69 dahil sa water resistant. Pero si Xiaomi, meron daw siyang aerospace grade na achuchu ang kanyang aluminum side frames. Pagdating naman sa kanyang display, pareho naman sila maganda. LTPO AMOLED display, except that medyo mas maliit ng konti si Vivo at 6.82 inch, 6.9 dito kay Xiaomi. Pero ang lamang naman ni Vivo is 144Hz ang kanyang screen refresh rate. This one has a 120Hz screen refresh rate. Pero kung nanood ka naman ng videos, halos pareho naman sila, parehong vibrant, parehong magandang colors, which is expected naman from a flagship phones from both companies. Now, currently, both phones are running Android version 16. Si Xiaomi has a HyperOS 3.0 and si Vivo having a Origin OS 6. Medyo magkaiba ang kanilang UI. I would say na mas smoother experience ang makukuha mo sa Vivo X300 Ultra sa kanyang Origin OS 6.0. I would say that lesser bugs ang kanilang UI versus sa Xiaomi HyperOS 3.0. Pagdating naman sa storage, pareho naman sila UFS 4.1 and both phones are using Snapdragon 8 Elite Gen 5. And ito ang kanilang mga Antutu benchmark score. Now, when it comes to loudspeaker, pareho naman sila maganda. Malakas, vibrant kanilang sound, flagship level kumbaga. And pagdating naman sa Wi-Fi connectivity, pareho naman sila Wi-Fi 7 capable. Pero pagdating sa Bluetooth, lamang si Xiaomi using Bluetooth 6.0, si Vivo X300 Ultra is still using a Bluetooth 5.4. Pareho naman sila may two-way satellite communication in case of emergency, except that it only works in China. And by the way guys, paalala ko lang sa inyo, both of these phones are China-owned phones, just to set your expectations. Now, pagdating sa kanyang battery, si Xiaomi has a slightly bigger battery at 6,800 mAh, si Vivo having a 6,600 mAh. Pero pagdating sa charging speed, mas mabilis kay Vivo at 100 watts of fast charging, si Xiaomi having a 90 watts of fast charging. Pareho naman may reverse wired charging and reverse wireless charging pareho, except that si Vivo lamang siya with a bypass charging capability. So, panalo para sa mga gamers. Of course, if you want to watch ang mga gaming performance, just check out sa aking channel sa kanilang individual review here sa aking channel. So of course, right now, ang pinaka-main laban natin talaga is yung kanyang camera performance. So both having a pretty big na camera module dito sa likod. Si Vivo, sinabi ko sa inyo kanina, medyo mas tumbok siya and medyo mas mabigat ang kanyang ulo. Si Xiaomi is being co-engineered by Leica.
and si Vivo is co-engineered with Zeiss. Now, pagdating sa kanyang photography kit, mas lamang si Vivo dahil meron siyang mga lenses na pwede mo ikabit like si G2, G2 Ultra na lens. Si Xiaomi, well, honestly, wala. Pero pareho naman sila may camera grip of its own. Sold separately nga lang. Now, let's dig a little bit deeper sa kanilang camera specs. Pagdating sa main sensor, si Xiaomi having a 50MP na main camera sensor with OIS. Si Vivo having a 200MP na main camera sensor with OIS. Pero pagdating sa kanilang periscope telephoto lens, pareho naman sila 200MP, pero malayo ang narating ni Xiaomi. Si Vivo having a 3.7 times optical zoom, pero si Xiaomi having a 3.2 to 4.3 times optical zoom na continuous. So meaning, pwede mo siya adjust from 3.2 to 4.3 nang naka-optical pa rin. And what's nice dito sa kanyang Lights phone or kanyang Leica variant, pwede mo ma-rotate itong kanyang camera ring. Yan ang magiging zoom mo. O diba, medyo revolutionary. Yan ang wala naman ni Vivo. Pero pagdating sa kanyang ultra-wide lens, pareho naman sila 50MP. Si Xiaomi having 115 degrees na field of view. Si Vivo having a 116 degrees na field of view. Both of this phone can shoot you up to 8K and 30 FPS. And both of their front-facing camera is 50MP which can shoot you up to 4K and 60 FPS. Pangmalakasang flagship talaga. And now for the samples. Now, binago ko kunti ang kanyang settings ng Xiaomi 17 Ultra dahil ang kanyang default na main camera lens is a 23mm. Si Vivo having a 35mm. So, ginawa ko siyang 35mm by default para maging pareho ang kanilang comparison. Now, pagdating sa both of these photos, I would say na parang medyo a little bit overexposed si Xiaomi pagdating dito sa kanyang signage dito sa NBA store. Si Vivo, chill na chill, ang ganda ng kanyang pagkakuha. Pero si Xiaomi is a little bit off para sa akin kasi medyo a little bit overexposed. Pero pagdating naman dito sa mannequin dito sa indoor, I would say na parang mas prefer ko yung capture ni Xiaomi. Medyo mas maganda, mas litaw lang kundi ka ng subject. Also, which is for me a bit subjective. Pero pag tinignan mo yung sa likod niya sa jersey ni Jason Kidd, which is this one, mas malinaw yung capture ni Xiaomi. So, pagdating sa details, medyo lamang konti si Xiaomi dito on this photo. Now, on both of these photos, medyo magkaiba sila konti. Si Xiaomi capturing a little bit brighter na photos, samantala si Vivo taking a little bit more dimmer. Pero kung if you zoom in and take a look at doon sa mga pipes sa taas ng kanyang basketball court, parang medyo mas may details konti kay Xiaomi. Pero dito sa mga jersey shot naman, I would say na mas prefer ko yung kay Vivo. Kasi based sa aking nakikita on actual, mas color accurate ang na-capture ni Vivo. Lalo na sa color ng jersey ni Lolo Bron. Now, if you take a look naman dito sa jersey ni Jordan, pag tinignan mo mabuti, mas maganda ang capture ni Xiaomi dahil mas overexposed konti dito kay Vivo. And pag tinignan mo yung mga gusot dito sa ibabaw ng pangalan ni Jordan, mas maganda ang details dito sa Xiaomi 17 Ultra. If you take a look naman dito sa dalawang sapatos dito, I could hardly tell the difference except na medyo mas color accurate lang kay Vivo. And pag tinignan mo naman both of this outdoor shot, well, almost shot at the same time naman sila. Pag tinitingnan mo, kasi summer ngayon here in the Philippines, parang summer na summer ang look dito sa Xiaomi 17 Ultra. Dito kay Vivo X300 Ultra, parang naka-tinted ang aking lenses. Pero on the contrary, I would say na parang medyo mas maganda ang capture dito ni Vivo on both of these shots. Now, ang camera ni Xiaomi can zoom you up to 120 times zoom. Si Vivo can zoom you up to 105 times zoom. Now, this one can go even further beyond kung meron kang mga lenses na attachment. But of course, it's sold separately. But natively, mas malayo ang zoom ni Xiaomi. Pero for comparison basis lang, pareho ko nilagay sila sa 230mm ang kanyang zoom, which is 6.7 times zoom. Eh, parang medyo mas overexposed konti dito kay Xiaomi. Eh, mas gugustuhin ko ang details and color accuracy dito sa Vivo X300 Ultra. So, pagdating sa zooming, I think si Vivo has the upper hand. Lalo na pagdating sa mga concert, no? Pero I haven't tested here kasi nung kinompare ko si Xiaomi 15 Ultra versus si Vivo X200 Ultra before, sa concert ni SB19, lumabas mas maganda ang zooming capability ni Vivo. On both of these shots naman, halos di sila nagkakalayo, no? I could hardly choose from both of these shots. On both of these shots naman, halos di rin sila masyado nagkakalayo on indoor. Pero sa both of these shots naman, di hamak na mas maganda ang capture ni Vivo dahil parang medyo a bit overexposed dito si Xiaomi. Again, on this photo, mas color accurate si Vivo pero pareho naman ang kanilang details. On both of this shot, I would say na medyo mas a little bit brighter ang capture ni Xiaomi pero pareho naman kanilang details and halos hindi naman nagkakalayo ang kanila pag-background bokeh. On both of these shots naman, I would say na mas gusto ko lang yung color accuracy ni Vivo and parang mas detailed lang yung bulaklak dito.
Pagdating naman sa food photography, si Xiaomi a little bit overexposed pa rin as usual. Si Vivo getting a little bit more shadow and medyo mas mukhang realistic ito kay Vivo. Same is said dito sa picture na ito, I would give Vivo the upper hand. Pero on the contrary, maganda rin ang capture ni Xiaomi dito sa bulaklak na ito. Parang feel ko mas detailed dito kay Xiaomi. Pero dito sa shot ng Android, dito sa Google Office, well, honestly, maganda yung kay Xiaomi. Mas detailed lang talaga siya. Dito kay Vivo, parang medyo mas darker siya. And pagdating naman dito sa dalawang figure na to, maganda ang capture kay Xiaomi. Kay Vivo naman naging overexposed. Pagdating naman sa indoor selfie, pag tinignan mo mabuti ang dalawang picture na ito, si Vivo get me a little bit darker na photo and medyo mas softer konti ang kanyang details versus kay Xiaomi. Pero pagdating naman sa outdoor photo, halos hindi naman sila sobrang nagkakalayo. Here's a quick selfie video na sample. One thing na napansin ko sa kanyang selfie video is parang medyo a little bit overexposed nga talaga kay Xiaomi and medyo maputla ang mukha ko dito versus kay Vivo. And here's a quick sample video from the rear camera. Para naman sila maganda, sharp, and magandang kanyang color accuracy, I could hardly pick a winner. Sino nga ba napili niyo pagdating sa video? Let me know in the comments. Now guys, sino nga ba talaga ang winner dito sa dalawang phone na ito? Honestly, it's a hard-fought battle for both of these Ultra phones. Now, if you're asking me kung sino medyo mas maganda ang kanyang color accuracy, I would pick Vivo as the a bit color accurate the photo. Pero tendency ni Vivo is a little bit darker ang mga capture niya ng photo. Si Xiaomi naman, on the contrary, medyo mas brighter naman ang capture niya ang photo. So there are times na pag personally ginagamit ko naman to as my daily driver, kailangan ko babaan ng ganang exposure ng -0.3. Parehong maganda naman kanyang zooming capability, pero there are times na mas maganda ang capture ni Vivo. Pero pagdating ako sa selfie photos, mas prefer ko kay Xiaomi. And all of the other features almost remains the same. Hindi naman sila masyado nakakalayo sa isa't isa. Except yung UI experience niya talaga. Pagdating sa imaging, I would give the Vivo the upper hand. Lalo na kung meron kayong may kakabit ng mga photography kit, mas maganda to. Pero if you're a little bit more of a budget-conscious person with the same specs at 12,512, 5,000 pesos cheaper si Xiaomi 17 Ultra. But if you're asking me price to specs ratio, I'll give it to Xiaomi 17 Ultra. But if you're asking me for the better camera among the two, I'll give it to Vivo X300 Ultra. Kayo guys, sino ang napili nyo dito sa dalawa na ito? Let me know in the comments. Of course guys, if you want to know kung saan nyo pwede mabili itong dalawang phone na ito, I'll pop the link on the description box below or just simply click yung YouTube shopping link dyan sa gilid para hindi kayo ma-scam. Ang daming mga scammer out there, so just use yung mga verified and mga official na links na nilalagay natin here sa ating channel. Of course, ina-encourage ko kayo guys to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out yung mga videos just like this one. A comparison ng Xiaomi 17 Ultra and Vivo X300 Ultra, which is a little bit rare pa as of now. So paano guys, hanggang dito muna ako and I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click dito. And for one of my popular uploads, click here.